Hi, hello, good evening. Ang verse po natin ay magagaling sa 1 Kings chapter 18 verse 38 to 39. So, sabi dito, dumating agad ang apoy na galing sa Panginoon at sinunog nito ang handog, ang gatong, ang bato at ang lupa at natuyo ang kanal. Nang makita ito ng lahat ng tao, nagpatira pa sila at sinabi, ang Panginoon ang siyang Diyos, ang Panginoon ang siyang Diyos. So, dito, ang istorya sa verse nito ay pinatunayan ng Diyos sa lahat na ang Diyos na Elijah ay totoong Diyos. Yung totoong Diyos, kasi ang gusto ng Diyos na ay manumbalik sa Kanya ang bansang Israel. So, sa panahong ito kasi, ang hari dito ay si Ahab, na asawa ni Jezebel, na isa sa pinakamasamang leader ng Israel, na imbis na ang bayan ng Israel ay sumamba sa tunay na Diyos, dinadala nila yung bayan ng Israel sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, katulad ni Baal. So, dito, sa Mount Carmel, dito, hinaman ni Propeta Elijah yung propeta ni Baal na magtipon-tipon sa bundok na ito. At kailangan mapatunayan nila na ang Diyos nila ay buhay. At papatunayan din ni Elijah na totoo ang kanyang Diyos na sinasamba niya. So, pinauna niya ang ibang mga propeta. Naghandog sila ng alay. So, para mapatunayan na ang Diyos nila ay na yung handog nila ay mag-aapoy, yung hinandog nila na alay para patunayan na buhay ang Diyos nila. So, si Elijah nanalangin sa Diyos para mapatunayan na talagang ang sinasamba niya ay totoong Diyos. So, ang Diyos ang nagsugo kay Elijah para magdala ng kasagutan sa crisis na nararanasan ng kanyang bansang Israel. At para mapatunayan ng Diyos na tama ang desisyon ni Elijah at maglingkod sa kanya at malaman ng mga tao na ang Panginoon at manumbalik ang mga tao sa paglilingkod. At ang bansang Israel kasi is in the state of disrepair. At yun yung simbolo na kung gaano kalayo ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, para mapalapit yung mga tao, kailangang sumunod at magpagamit sa Diyos na maging kasangkapan para makilala at magsuko ng buhay nila ng maraming tao. Kung gaano kalayo ang tao sa Diyos, kailangang mapalapit ang tao na kailangang magpagamit katulad ni Elijah na nagpagamit sa Diyos. Kaya nanalangan siya na patunayan na ang Diyos na sinusunod niya ay totoong Diyos at buhay. Kasi bawat isa sa atin, pwedeng posibleng gamitin tayo ng Diyos na ito ang maging dahilan, yung maging way. Isa sa maging way na manumbalik kung mapalapit yung iba na maka-encounter ang Diyos sa pamamagitan sa pamamagitan mo, katulad ni Elijah, magbalik loob ang tao. Kasi yung bansang Israel, parang sila yung naliligaw na sa pagsamba. Kasi sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. So, mahirap magpaka-Kristiyano na
Kasi maraming sufferings, maraming problema na pinagdaraanan. So, paano tayo magiging tagasunod ng Diyos? Una, we must follow the instructions of God in order to maintain our integrity in a sense of purpose na pwedeng maging hinder sa atin. Kaya, dito, nung manalangin si Elijah sa Panginoon para mapatunayan ang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagdating ng apoy and consume the sacrifice, wood, stones, and water. Para malaman ng mga tao na Elijah's God was true God. So, ang Diyos ay sumasagot sa panalangin at pinapakinggan niya tayo sa mga prayers natin. Once naman ng palataya tayo sa Kanya. He is God, and God wants to demonstrate His power to His presence. That's why He shows up in the fire by seeking God's righteousness. Yung makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung kadahilanan kung bakit kailangan natin i-put up yung sarili natin sa pagsunod sa kalooban niya. And God in action is like a blazing fire. Yung magpagamit tayo sa Diyos, maka-encounter natin palagi ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi siya na yung bahalang sumagot sa mga katulad ng sagot sa mga problema pinagdaraanan natin or ano man ang kailangan natin sa buhay. Through encountering prayers. So, kailangan ma-encourage tayo to glorify His name, to pray and plead with God, knowing the truth of God. So, that's what exactly Jesus does that calls us to seek first to this verse. Na dumating yung apoy na galing sa Panginoon. So, nung sinunog dito ang handog, ang gatong, at ang bato, at ang lupa, at natuyo ang kanal. Kaya yung mga tao, nagpatira pa sila, naniwala sila na ang Panginoon ang siyang Diyos. Na ang Diyos na sinasamba ni Elijah ay totoo, buhay na Diyos. So, yun po yung storya ng verse na ito dito sa First Kings, na mapatunayan ni Elijah na ang Diyos niya ay totoo. Hindi katulad ng sinasamba ni Propeta Baal na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, sana may natutunan kayo sa ating devotion ngayong gabi na dito sa verse ng 1 Kings chapter 18 verse 38 to 39. So, ito po yung message ng verse na ito, na makita natin yung totoong Diyos sa buhay natin. So, yun naman po. Hanggang sa muli, God bless.